Magandang araw mga bata! Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Kung handa na, makinig ng mabuti. Pero bago tayo dadako sa bago nating aralin, magbalik-aral muna tayo. Ito ang unang tanong. Sino ang Pangulo na naghimok sa Kongreso na tanggapin ang dalawang batas ng Amerika? Si Elpidio Quirino, Manuel E. Rojas, Rodrigo R. Duterte, o si Emilio Aguinaldo? Tama, si Manuel A. Rojas. Kalawang tanong, ano ang batas na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga tao, ngunit may kasamang kondisyon? Bell Trade Act, National Defense Act, Republic Act ng 1987, o Philippine Rehabilitation Act of 1946? Tama, Bell Trade Act. Para naman sa ikatlong tanong, alin sa sumusunod ang naging reaksyon ng karamihang mga Pilipino sa epekto ng parity rights? Natuwa, tumutol, nabigla, o nabahala? Magaling, tumutol. Pang-apat na tanong, anong batas o kasunduan ang nagsasaad tungkol sa paglinang ng likas na yaman? Parity rights, batas militar, base militar, o Philippine Rehabilitation Act? Magaling, parity rights. Ikalimang tanong, paano nakaapekto sa ating bansa ang Philippine Rehabilitation Act sa larangan ng infrastruktura? Naisaayos ang mga nasirang tulay, kalsada at gusali. Gumanda ang hanapbuhay ng mga mamamayan. Nagkaroon ng trabaho ang maraming Pilipino. Maraming gusali ang hindi naisaayos. Magaling! Maraming gusali ang hindi naisaayos. Alam kong handang-handa na kayong matuto. Ngunit, bago tayo magpatuloy, ay alamin mo muna ang mga inaasahan at gawaing nakalaan para sa araling ito. Una, nasusuri ang patakaran at programa ng pamahalaang ROAS upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino. Kalawa, naiisa-isa ang mga kontribusyon ni Pangulong Rojas na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa. Ikatlo, nakasusulat ng maikling tula tungkol sa mga patakaran na nakatulong sa buhay ng mga Pilipino at sa kaunlaran ng bansa. Mga bata, mayroon akong ipapakita ng mga larawan. Ano mga ito? Magaling! Ang mga ito ay palay, bigas, niyog, tabako, at abaka. Ang mga ito ay ilan lamang sa naging programa ni Pangulong Rojas na makatulong sa pagpapaunlad sa industriya at pagsasaka.
Alam ba ninyo kung pang-ilang Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Manuel A. Rojas? Tama, ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa ating aralin ngayon ay bibigyan din natin ang naging kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel A. Rojas. Aalamin natin ang mga hamong kinaharap ng pamahalaang Rojas. Ating alamin ang mga suliraning kinaharap ni Pangulong Rojas. Di maitatatwa na maraming mga suliranin ang hinarap ni Pangulong Rojas bilang Pangulo ng Bansa dulot ng epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Katulong niya sa pamamalakad ng bansa ang kanyang pangalawang Pangulong, si Elpidio Quirino at mga kasapi ng kanyang mga gabinete. Isa-isahin natin ang mga suliraning kinaharap ni Pangulong Rojas. Una, pag-aangat sa lugmok na ekonomiya ng bansa na sadyang naapektuhan ng digmaan. Dahil sa gyera ay nasira ang mga infrastruktura, industriya, bukirin at taniman at bumagsak ang bilang ng mga hayupan. Pangalawa, pagpapanatili ng pambansang seguridad na noon ay nanganib sanhi ng mga huk. Ito ay isang kapisanan ng mga magsasaka sa Kapatagang Luzon na naging kilabot na pangkat ng mga gerilya noong panahon ng mga Hapones laban sa administrasyon. Tatlo, pagbubuklod sa mga Pilipinong nahati dahil sa isyu ng kolaborasyon. Ito ang sigalot na humati sa samahan ng mga Pilipino, lalo na sa mga lider nito sa dalawang pangkat. Sa panunungkulan ni Rojas ay naging malambot ang posisyon ng pamahalaan laban sa mga collaborator. Ating alamin naman ang mga programa at patakaran ni Pangulong Rojas. Upang masolusyonan ang problema hinggil sa ekonomiya ng bansa, sa kanyang administrasyon ay isinagawa niya ang mga sumusunod. Una, pagsasaayos ng elektrifikasyon. Pangalawa, pagsasanay sa mga gawaing bukasyonal. Pangatlo, pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang. Pang-apat, paghimok sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas. Ikalima, pagsisiyasat sa mga likas na yaman ng bansa na humantong sa pagmumungkahi na kailangan magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Sa panahon ng panunungkulan ni Manuel A. Rojas, ay binigyan pansin niya ang pagpapalaki ng mga produksyong magbibigay pansin sa pagpapaunlad ng industriya at pagsasaka. Maraming korporasyon o samahang itinatag upang mangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka gaya ng NARIC o National Rice and Corn Corporation. Pangalawa, NACOCO, National Coconut Corporation. Pangatlo, NAFCO, National Abaca and Other Fibers Corporation. Kaapat, NTC, National Tobacco Corporation. Bukod sa mga korporasyon o samahang tumulong sa mga magsasaka, ay binuo rin ni Rojas ang RFC upang tulungan ang mga tao at mga pribadong kumpanyang makapagsimula muli at makapagpanibagong buhay pagkatapos ng digmaan. Ang RFC o Rehabilitation Finance Corporation ay may puhunang 300 million na mas kilala ngayon sa pangalang Development Bank of the Philippines.
Kung ikaw ay magiging isang pinuno sa inyong barangay o lungsod, anong programa ang iyong ipapatupad ngayong panahon ng pandemya? Maari mong ipadala ang iyong sagot sa aking email. Ngayon naman mga bata, ating sagutin naman ang pangalawang pagsasanay. Kilalanin ang kontribusyon ni Pangulong Rojas sa pamamagitan ng pagbuo ng nawawalang salita sa bawat programang kanyang nilikha. Una, National Rice and Blank Corporation. Magaling! Corn, National Rice and Corn Corporation. Pangalawa, National Blank Corporation. Tumpak, Coconut, National Coconut Corporation. Ikatlo, National Blank and Other Fibers Corporation. Magaling! Abaca, National Abaca and Other Fibers Corporation. Ikaapat, Blank Tobacco Corporation. Mahusay, National Tobacco Corporation. Blank Finance Corporation. Tumpak, Rehabilitation Finance Corporation. Alam kong kayo ay nakinig kanina sa ating talakayan. Ngayon, ating sagutin ang pagsasanay na ito. Piliin lamang ang tamang sagot na nasa ibaba. Ito ang unang tanong. Sino ang ikalimang Pangulo at unang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas? A. Manuel L. Quezon. B. Elpidio Quirino. C. Manuel A. Rojas. D. Emilio Aguinaldo. Mahusay! Tamang sagot ay si Manuel A. Rojas. Ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi tungkulin o gampanin ng Rehabilitation Finance Corporation sa bansa? A. Nangasiwa sa mga ari-arian, kagamitan at iba pang mapakikinabangang bagay na iniwan ng mga Amerikano. B. Nagpautang ng puhunan sa mga negosyante para makapagpatayo ng mga industriya. C. Tumulong sa pagpapatayo ng mga nawasak na mga gusali at kabahayan. D. Namahala sa pagsasaayos ng agrikultura, industriya at negosyo. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang A. Nangasiwa sa mga ari-arian, kagamitan at iba pang mapakikinabangang bagay na iniwan ng mga Amerikano. Ikatlo, paano sinimula ni Manuel Rojas ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas? A. Inunan niyang ibangon ang industriya. B. Inunan niyang palakasin ang turismo. C. Naglaan siya ng pondo sa kaayusan. D. Prioridad niya ang kapayapaan. Ikaapat, alin sa mga katangian ang hindi dapat ipakita ng pamahalaan ni Rojas sa pagharap sa mga suliranin ng Pilipinas? A. Katatagan. B. Kahusayan. C. Katapatan. D. Irresponsable.
Para sa ikalimang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na ito? Dapat maunawaan na kahit malaya na ang Pilipinas noon, wala pa rin itong kakayahang ipagtanggol ang sarili. A. Malaya na ang Pilipinas. B. Mahina pa ang Pilipinas. C. May kakayahan na ang Pilipinas. D. Kolonya pa rin ang Pilipinas. Tumpak! Ang tamang sagot ay letter B, mahina pa ang Pilipinas. Para sa inyong aralin, nakatala ang magandang nagawa ni Pangulong Rojas. Bilang pagpapahalaga sa kanyang nagawa, sumulat ng maikling tula kung paano ito nakatulong sa buhay ng Pilipino at sa kaunlaran ng Pilipinas. Picturean ito at ipasa sa aking email o di kaya'y i-PM sa akin.